Kumusta? Ako si Joy at sa loob ng 16 na minuto na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga seat tricks sa eroplano na hindi sinasabi ng mga airlines. Mga diskarte na natutunan ko mula sa paglipad mula Maynila patungong Dubai, Maynila patungong Toronto, Maynila patungong Los Angeles. Maiikling biyahe na 1 na oras, mahahabang biyahe na 14 na oras, economy class, business class, lahat. Hindi ako isang travel blogger na lumilipad sa first class at naglalathala ng mga larawan sa Instagram. Ako ay isang tunay na manlalakbay sa totoong mundo. 40 na taong gulang, Pilipino, at ang payo ko ay galing sa tunay na karanasan, hindi galing sa teorya. Kaya simulan natin. Maging totoo tayo. Ang mga long-haul flights mula Maynila papuntang Canada, US o gitnang silangan ay napakahirap. Siksikan ang mga upuan, tuyo ang hangin, masakit sa leeg, masakit sa likod, walang sapat na legroom. At kung hindi mo alam ang mga diskarte, mas lalong hindi komportable ang flight. Pero may mga simpleng pamamaraan na pwede mong gawin para maging mas matiis ang pag-upo sa economy class. Himayin natin. Number 1. Subukan mo kaagad ang in-flight entertainment system pagkaupo mo. Maraming mga pasahero ang naghihintay pagkatapos ng take-off bago suriin kung gumagana ang screen. Pero sa oras na yon, puno na ang eroplano. Wala nang mga bakanteng upuan. Hindi na makakatulong ang mga flight attendants. Ang matalinong hakbang, sa sandaling makaupo ka, buhayin mo ang screen. Pindutin ang mga pindutan. Suriin kung gumagana ang paghipo sa screen. Suriin kung may tunog sa headphones. Kung sira, na mas madalas mangyari kaysa sa inaakala mo, tawagin mo kaagad ang flight attendant. Kung maaga mong sinabi, mas marami silang mga pagpipilian para tumulong. Minsan ang ibig sabihin niyan, ililipat ka nila sa ibang upuan na may gumaganang screen. Sa ibang mga pagkakataon, lalo na kung puno ang economy class at walang ibang paraan, bibigyan ka nila ng karagdagang frequent flyer points or ibang kabayaran. Free upgrade, minsan, kung may mga bakanteng upuan sa business class. Lahat dahil nagsalita ka ng maaga. Number 2. Gamitin ang pamamaraan ng bag sa loob ng bag. Ito yung diskarte na tinawag ni Joy na estratehiya ng maliit na supot. Imbes na maghalungkat sa buong personal item mo habang siksikan ka sa upuan mo sa buong flight, maghanda ka bago ang boarding. Ibalot mo lahat ng mga pinakamahahalagang gamit mo, yung mga kailangan mo sa oras ng biyahe, sa isang maliit at natutuping supot sa loob ng iyong personal item. Mga kordon ng kuryente, headphones, eye mask, mga merienda, mga gamot, pampadulas ng labi, pamunas na papel. Kapag nakaupo ka na, ilabas mo ang supot na iyan. Ilagay mo sa bulsa ng upuan. Ngayon ay madali nang makuha ang lahat ng hindi naghahalungkat sa kabuuan ng iyong bag. Karagdagang payo, ang maliit na supot o pang isang araw na bag na iyan ay nagiging napakakinabangin sa oras ng iyong layover o kapag dumating ka na sa iyong patutunguhan. Imbes na alisin mo ang laman ng buong personal item mo at buhatin ang mabigat na bag na iyan buong araw sa airport, kunin mo lang yung mas maliit na bag kasama ang mga mahahalaga mong gamit. Pasaporte, pitaka, telepono, charger, tapos magaan, madali, maginhawa. Number 3, ilagay mo ang iyong carry-on sa overhead bin ng may estratehiya. Karamihan sa mga pasahero, inilalagay lang nila ang bag nila sa pinakamalapit na bakanteng overhead bin ng walang pag-iisip. Mas magandang estratehiya? Subukang ilagay ang iyong carry-on sa overhead bin na mismong kaharap mo sa kabilang gilid ng aisle kung may espasyo. Bakit? Kasi makikita mo, mababantayan mo kung may sumusubok na buksan ito habang nasa flight. Kung limitado ang espasyo at hindi mo makuha yung overhead bin sa tapat mo, piliin ang sa unahan mo kaysa sa likuran mo. Sa ganyang paraan, nakikita mo pa rin ang bag mo. At kapag oras na para mag-deplane, hindi ka na maghihintay sa mga tao sa likuran mo para kunin ang mga gamit nila. Kunin mo agad ang sayo at umalis ka. Simpleng pagpoposisyon. Malaking kaibahan para sa kapayapaan ng isip. Number 4. Iposisyon muli ang iyong personal item sa ilalim ng upuan para sa kaligtasan at legroom. Kapag nakaupo ka na at komportable na pagkatapos ng takeoff, ilipat mo ang personal item mo mula sa ilalim ng upuan sa harap mo patungo sa likuran ng kaunti ng iyong mga binti. Nasa ilalim pa rin ng upuan, ngunit nakaposisyon papunta sa likod. May 2 na benepisyo nito. Una, mas maraming espasyo para iunat ang mga paa mo paharap sa ilalim ng upuan sa unahan mo habang ang bag mo ay nananatili pa rin sa ilalim ng sarili mong upuan.
Pangalawa, kaligtasan. Ang bag mo ay nasa likuran na ng mga binti mo. Imposible na para sa kahit na sino na abutin mula sa aisle at buksan ang bag mo nang hindi muna ginagalaw ang mga binti mo. Mararamdaman mo kaagad kung may sumusubok. Nagsisilbi ring diskarte para sa kaligtasan. Lalo itong mahalaga para sa mga nakatatanda na naglalakbay ng mag-isa na maaaring makatulog sa mga mahahabang flights. Number 5. Gamitin ang nakatagong pindutan sa armrest sa aisle para sa karagdagang espasyo. Ito ay isang hindi gaanong kilalang diskarte na hindi alam ng karamihan sa mga pasahero. Kung nakaupo ka sa upuan sa tabi ng aisle, tingnan mo ang ilalim ng armrest na pinakamalapit sa daanan. Sa maraming eroplano, lalo na sa mga karaniwang sasakyang panghimpapawid na ginagamit ng Philippine Airlines, Cebu Pacific, at mga internasyonal na airlines, may maliit at nakatagong pindutan o palangka. Kapag pinindot mo o hinila mo ito, ang armrest ay aangat ng buo para hindi makasagabal, nakatupi. Mas maraming espasyo ang makukuha mo. Mas madaling pumasok at lumabas sa upuan mo. Mas komportable kung ikaw ay mas malaki o kung may mga isyu ka sa pagkilos. Mag-ingat lamang na huwag sumandal ng labis sa aisle dahil ayaw mo namang mabangga ng service cart o ng ibang mga pasahero na naglalakad. Pero para sa kaginhawaan at kadalian ng pagkilos, malaking kaibahan ang simpleng diskarteng ito. Number 6. Alamin kung nasaan lahat ng mga USB charging ports at power outlets. Karamihan sa mga pasahero, ang alam lang nila ay ang mga USB ports sa in-flight entertainment system sa likod ng upuan na nasa harap nila. Pero maraming mga makabagong eroplano ang may maraming pagpipilian para sa pagkakarga ng baterya na hindi napapansin ng mga pasahero. Suriin mo sa ilalim ng screen sa likod ng upuan na nasa harap mo. Karaniwang may USB-A na saksakan dito. Ang mga mas bagong eroplano ay may USB-C, pero ito ang hindi napapansin ng karamihan ng mga tao. May ordinaryong AC power outlet sa ibaba malapit sa mga paa mo, karaniwan ay sa pagitan ng mga upuan o ng kaunti sa ilalim ng upuan sa unahan. Sa economy class, karaniwang may 1 o 2 na saksakan para sa hanay ng 3 na upuan. Payo. Sa sandaling makaupo ka, suriin mo kung aling upuan sa hanay ninyo ang may daan sa bakanteng power outlet. Kung nasa gitnang upuan ka at ang saksakan ay mas malapit sa upuan sa aisle, magtanong ka ng magalang kung pwede mong isaksak ang iyong adapter roon. Gayun din, dapat kang maging maalam. Ang mga USB ports sa likod ng upuan ay kilala sa pagiging sobrang bagal. May kakilala akong nakatatandang manlalakbay mula sa Dubai. Isinaksak niya ang telepono niya na nasa 60% ang baterya. Pagkatapos ng 1 na oras, 69% na lang. Kahit papaano ay nakakatuwang numero iyon. Sabi niya, mas mabilis ang mga saksakan sa sahig. Gamitin mo iyan kung mayroon. At lagi kang magdala ng sarili mong kable at adapter dahil maraming airlines, lalo na ang mga mas lumang eroplano, ang may USB-A lamang, na isang kakatuwang bagay kung iisipin na karamihan sa mga telepono ngayon ay USB-C na. Number 7. Piliin ang uri ng upuan mo ng matalino batay sa iyong mga prioridad. Upuan sa tabi ng aisle. Ang malaking kalamangan, pwede kang tumayo kahit anong oras mo, gusto nang hindi nakikiusap sa sinuman na gumalaw. Perpekto para sa mga nakatatanda na madalas kailangang gumamit ng palikuran o sa mga gustong maglakad-lakad sa mga mahahabang flights upang maiwasan ang pamamanhid ng katawan. Ang kawalan? Walang anumang masasandalan kung gusto mong matulog at mababangga ka ng mga pasaherong naglalakad o ng service cart, upuan sa tabi ng bintana o window seat. Ang malaking kalamangan, may dingding na pwedeng sandalan para sa pagtulog at hindi ka maaabala ng ibang tao na tumatayo sa oras ng flight. Pinakamabuti para sa pagtulog. Ang kawalan, kung kailangan mong gumamit ng palikuran o iunat ang mga binti mo, kailangan mong pakiusapan ang iba na gumalaw, nakakailang, hindi maginhawa, gitnang upuan o middle seat. Karaniwang hindi pinakagustong pagpipilian na may napakakaunting benepisyo. Masikip, hindi komportable. Walang bintana, walang daan palabas kaagad patungong aisle. Kahit naglalakbay bilang mag-asawa, si Joy mismo ay mas pinipiling kumuha ng 2 na upuan sa tabi ng aisle na magkatapat sa halip na may isang taong naipit sa gitna. Sa ganitong paraan, parehong may madaling daan patungo sa palikuran, madaling paggalaw, at pwede pa rin ninyong makita at makausap ang isa't isa sa kabila ng aisle. Pero kung pagtulog ang prioridad mo,
Ang window seat ang pinakamagandang desisyon mo. Walang gigising sa'yo para gumalaw. Pwede kang sumandal sa dingding para sa suporta. Number 8. Gamitin ang airline pillow para sa ibabang bahagi ng likod mo, hindi sa ulo. Karamihan sa mga pasahero, inilalagay nila ang manipis na airline pillow sa likod ng kanilang ulo o leeg. Pero hindi iyan ang pinakamabisang paggamit. Sa halip, ilagay mo ang unan sa ibabang bahagi ng likuran mo o lower back. Tumutulong ito na panatilihin ang natural na kurba ng iyong gulugod sa mga mahahabang flights. Ito ang pinakamabisang posisyon para maiwasan ang pananakit ng likod, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang pinakakomportableng posisyon ng pagtulog sa eroplano na suportado ng pananaliksik ay ang bahagyang paghilig ng upuan na ang iyong mga binti ay nakaunat sa harap mo, hindi naka-ekis. Ang lower back ay suportado ng isang unan, kapares ng isang eye mask at noise-canceling headphones. Dati ay sigurado si Joy na kunin ang airline pillow at sa halip na ilagay sa lower back, inilalagay niya ito sa ilalim ng kanyang puwet. Lumalabas na mas malambot ang pakiramdam sa upuan at mas komportable ang flight, lalo na sa mga matitigas na upuan sa economy class. Subukan ang dalawa. Tingnan mo kung alin ang mas epektibo para sa iyo. Number 9. Ipatong-patong ng tama ang mga kasuotan para sa kaginhawaan. Ang loob ng mga eroplano ay may mga hindi inaasahang temperatura. Sobrang lamig minsan habang nasa flight. Sobrang init habang nasa proseso ng boarding bago tuluyang gumana ang air conditioning. Si Joy mismo ay naniniwala sa pagpapatong-patong ng mga damit. Komportable at maluluwag na pantalon, preskong damit, magaang jacket o sweater. Ang mga damit na gawa sa merino wool ay sikat na pagpipilian para sa mga long-haul flights. Sinasabi ng mga manlalakbay na hindi ito nag-iipon ng pawis, hindi nagugusot, at hindi nagkakaroon ng masamang amoy. Pwede mong isuot sa loob ng maraming araw, sa maraming biyahe, nang hindi nagmumukha o nangangamoy na masama. Anuman ang suot mo sa eroplano, heto ang mahalagang payo para sa pagtulog. Number 10. Lagi mong ikabit ang seatbelt sa ibabaw ng iyong kumot o jacket. Kung plano mong matulog na may kumot o jacket na nakatakip sa'yo, lagi mong ikabit ang seatbelt sa ibabaw ng iyong pinakapang-itaas na sapin, sa labas, at nakikita. Bakit? Pinapahintulutan nito ang mga flight attendants na makitang ligtas ka sa oras ng turbulence nang hindi na kailangang gisingin ka pa para suriin ang ilalim ng iyong kumot. Simpleng nakagawian, pagtulog na walang abala. Number 11. Ayusin ng tama ang mga headrest wings para sa suporta sa leeg. Ito ay isang bagay na hindi kailanman ginagawa ng karamihan sa mga pasahero. Hinahayaan nila ang patungan ng ulo sa orihinal nitong posisyon, tuwid at pantay, pero karamihan sa mga patungan ng ulo sa economy class, lalo na sa mga kilalang airlines gaya ng Philippine Airlines, Cebu Pacific, EVA Air, Emirates, Qatar Airways at Singapore Airlines ay may mga headrest wings na naiaayos. Pwede mong itulak ang mga gilid paloob patungo sa iyong ulo para makagawa ng suporta sa leeg sa magkabilang gilid. Pinipigilan nito ang iyong ulo na gumulong paharap o sa gilid habang ikaw ay natutulog. Natuklasan ni Joy itong diskarte 10 na taon na ang nakalipas at hindi na niya kailanman kinailangan pa ng unan sa leeg muli. Ang mga unan sa leeg ay kumukuha ng mahalagang espasyo sa bag mo. Ang pag-aayos ng mga headrest wings ang nag-aalis sa pangangailangang iyan. Hawakan lamang ang mga gilid at itulak ang mga ito paloob. Mabilisang suporta sa leeg. Mabilisang kaginhawaan. Susunod ninyong flight. Kung nakatulong ito, mag-iwan ng marka ng pagkagusto at ibahagi ito para mas maraming nakatatandang manlalakbay ang matulungan. Maging taga-subaybay sa mga payo sa paglalakbay, kasama si Joy para sa karagdagang mga payo habang nasa flight, mga diskarte sa airport, at mga praktikal na gabay sa paglalakbay partikular para sa mga nakatatandang Pilipinong manlalakbay. At pagkatapos nito, panoorin ang iba pang mga video tungkol sa mga lihim ng mga airlines, mga gabay para makaraos sa airport, at mga diskarte sa pagkuha ng free upgrade. Napakalaking tulong para sa susunod ninyong paglalakbay. Salamat sa panonood, ligtas na paglalakbay, at magkita tayo sa susunod na video.